na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Website sa usa ka navigation software company. Gibutiag nga usa ang Davao City sa dunay pinakahot nga dagan sa trapiko sa tibuok kalibutan. One Mindanao. Gisulayan kung tinuod ba ang maong report. Ngayon nga ay aalamin natin kung gaano ba katagal ang ating magiging biyahe. Habal-habal driver, nakaplagang patay sa Cagayan de Oro City. Motor ug kwarta sa biktima, nawala sab. 17 anyos nga lalaki, gidunggab sa laing 17 anyos nga lalaki sulod sa usa ka internet cafe sa General Santos City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Og halos 3 pesos matag litro nga big time nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng ipatuman sunod semana. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Human migawas ang hisgutanan kalabot sa dagan sa trapiko sa Davao City. Sumala sa Davao City LGU nga nagkabugat ang dagan sa trapiko sa syudad, gumikan sa nagkadaghang mga sakyanan. Apan unsa ang giandam nga mga solusyon ini sa lokal nga kagamhanan. Atong sayron sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, kasabay sa pag-asenso sa ekonomiya sa Davao City, ang mga nasinating hugot nga dagan sa trapiko sa syudad. Apan doon na mga ongoing infrastructure projects sa tinguha nga ma-decongest ang traffic. Nahimong init nga hisgutana ning bag-ulang ang dagan sa trapiko sa Davao City. Human nakalatid sa website sa usa ka navigation software company nga lakip ang Davao City sa mga city center nga dunay pinakahuot nga dagan sa trapiko sa tibuok kalibutan. Busa, akong gisulayan nga orasan ang akong biyahe. Mga kapuso, narito tayo ngayon sa ulas ng Davao City at base nga sa online map ay nasa 10 kilometers ang distansya nito papunta sa Davao City Hall. Ngayon nga ay aalamin natin kung gaano ba katagal ang ating magiging biyahe. Ang oras natin ngayon ay 2:00 ng hapon, araw ng Biyernes. Mula sa Talomo area ay dumaan tayo dito sa Davao City Coastal Road at ngayon nga isusundin natin ang maximum speed limit dito sa Coastal Road na 60 kilometers per hour. Mga kapuso, nandito na nga tayo sa harap mismo ng Davao City Hall sa San Pedro Street at ang oras ngayon ay nasa 2:25 ng hapon. Ibig sabihin, 25 minutes ang tagal ng ating biniyahe mula sa ulas kung saan 10 kilometers umano ang distansya base sa ating mapapunta dito sa Davao City Hall. Sa nauna na nga pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa iyang podcast, ilabihan kapaspas ang pag-asenso sa syudad kung asa daghan ang misulod nga mga negosyante, ingon man mga narabaho, gikan sa laing lugar, busa midaghan ang mga tao. Ang maayong dagan sa ekonomiya, duna say epekto sa kapasidad sa mga tao nga kaya na makapalit og sakyanan. Dugang niya, isip usa ka old city ang Davao, dili na mamahimo nga ma-expand pa ang dalan sa downtown area, labi na sa San Pedro Street, tungod natukod na ang mga building. Daghang og solusyon nga dungan nimo nga ipanaog mga polisiya ug balaod og infrastruktura. Di na kausala nga maingon ka nga tayo na og masulbad na nako na dili na ingana. Na-anticipate na matud pa ang pagbukat sa trapiko labi na sukad niadtong 2016. Busa, dunay mga infrastructure projects nga padayong ginatukod. Nya mao nang natay bypass. O kana uwaton na at bali ni decongest man pod gyud noon nga wala ko nag-expect gyud ha. Kaning Green GSIS ba kanang matina kay diha magid ang kuan padung Toril ulas Toril ana. Kalinan. Sumala sa DPWH 11, dakong tabang sa pag-decongest sa traffic ang Bukana Bridge nga sumpay sa Coastal Road o galing matapos sa last quarter karong tuiga. Ang makita nato na game changer gyud diri is ang kaning completion nato sa Bukana Bridge.
No, kay ang nakita nato karon is ang atuang coastal road is from Bago hangtod Times Beach man lang, no. So ang plano nato manggod is idiretso man gyud nato ni padulong sa Jerome to complete the 17-kilometer stretch. Gawa sa downtown Davao, ginatutukan sab ang pagtapos sa bypass roads. Since 2023, daghan na taw gi-implement ng mga bypass road sama na lamang anang mga sa kaning Panakan bypass road, kanang pag-improve nato sa Kabantian o sa Tigato, which ang ginabuhat niya is mag-divert og traffic diri padulong sa city na moderate sa southern part sa atong syudad. After ani mga infrastructure na kaning decongestion efforts nato sa mga pagkuan sa dalan, naatay ginatawag nga high priority bus system. So kaning bus nato mao ni sa karon ang mo hatag og transpo. Nakalatag na matud pa ang solusyon sa problema sa trapiko og roll-out na lang ang ginahulat. Ang kaapan, sumala ni Mayor Baste, nga luyo nga dunay loan agreements ang gobyerno tali sa Asian Development Bank. Wala na matud pa gibudgetan sa Kongreso ang high priority bus system alang sa share sa national government sa maong proyekto. The amount of vehicles nga naa sa Davao karon dili gyud siya para sa ingon-ani lang na mga dalan. Mauna siya gyud ang problema diha. So that's why kung lesser tag ko natay mga bus, that's one usa lang na sa mga solusyon yun. Sara sa wala paghatag og budget sa national government sa high priority bus system, wala pa masuta ang kasangputan sa mong proyekto karong tuiga. Apan ang sigurado ang DPWH padayon matud pa ang pagtrabaho aron matapos ang Kinibukhana Bridge nga segment sab sa Coastal Road aron magiana sa sunod tuig no most probably kining padulong sa May Rojas. Ingon man ang pagtapos sab sa kining konstruksyon sa mga flyover aron nga minusan na sab ang traffic sa maong lugar. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Pipila ka grupo ug pamilya sa gingong biktima sa extrajudicial killings ang nagpasaka og disbarment case batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ang disbarment case gipasang-at karong adlaw sa Supreme Court sa grupo ug pamilya sa mga biktima matud pa sa extrajudicial killings sa war on drugs sa kanhi administrasyong Duterte. Ang reklamo gitumbok ang multiple grounds, lakip ang conduct unbecoming sa usa ka abogado ug paglapas matud pa sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Gisulen pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Usa ka 17 anyos nga lalaki ang gidunggab sa laing 17 anyos nga suspect sulod sa usa ka internet cafe sa General Santos City. Ang maong panghitabo nakuhaan sa CCTV. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV, makita kining 5 ka kabatan-unan sulod sa usa ka internet shop sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 10 Lunes sa gabii, taod-taod. Kalit mitindog ang usa ka lalaki o gidunggab ang likod sa laing batan-ong lalaki sa luyo niini. Gamit ang usa ka kutsilyo og mipalayo ang biktima. Giaksyonan sab niini og dunggab ang lain pang batan-ong lalaki apan wala niini gidayon. Makita pa nga gitilaan sa mong sospek ang kutsilyo nga iyang gigunitan samtang daw gibaharan ang mga lalaki sa internet shop. Sumala sa kapulisan, gidala sa mga residente sa ospital ang lalaking gidunggab nga nag-edad og 17 anyos aron mapatambalan tungod sa samad dinunggaban. Samtang misibat ang sospek kinsa 17 anyos sab nga giingong out of school youth sa maong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, saysay sa mga saksi, gibuli matud pa ang maong sospek hinungdan nga nanunggab kini. Katong suspect gibuli sa victim sa internet cafe, baligin na siya nga baho. Nasuko tong suspect, tinamurag nawal sa iyang wisyo, kita siya kutsilyo, matoy gidunggab niya dayon tong isa, tong nambuli sa iya. Ang kutsilyo nga gigamit sa suspect gikan matud pa sa laing lalaki nga kaubanan niini sa maong internet cafe. Nadala matud pa niini pauli ang kutsilyo nga gikan sa usa ka slaughterhouse kung asa kini nagatrabaho. Hinoon, mitahan ang mong sospek sa kapulisan pasado alas 8 sa gabii adlaw Miyerkules. Dala ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagpanunggab tungod kay menor de edad. Gikustodiya una kini sa bahay Pag-asa sa DSWD alang sa discernment. Gikalipay sab sa kabanay sa biktima ang pagtahan sa mong sospek. Ay lahi noon,
Nakuha mo na ako nga wala sila nagkusinti kay. Salamat po kay surrender nila. Apan nanawagan kini sa mga dunay malumong kasing-kasing nga motabang sa galastuhon sa pagpatambal sa biktima. Bisag ginagbayar gud aron lang makatabang po. Ang gamay niyong inabang matag sa mga amo ito pasalmatag ako. Wala na miluwat og pahayag ang tag-iya sa internet cafe kinsa mipasalig nga mas pahugtan ang seguridad sa establishmento. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa sospek. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Usa ka lalaki nga naga-sideline isip habal-habal driver sa Cagayan de Oro City matag gabi ang napalgang patay. Nawala sab ang kwarta ug motorsiklo sa biktima. Kapulisan adunay gikuptang CCTV footage sa biktima. Angkas ang duha ka pasahero. Ani ang report. Patay na og naligo sa iyang kaugalingong dugo ang 55 anyos nga lalaking residente sa barangay Mulugan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Diyang nakaplagan kini sa mga tawo sa barangay Balubal sa Cagayan de Oro City. Pasado alauna sa kadlawon adlawng Huwebes. Ang biktima usa ka construction worker o ka-sideline isip habal-habal driver matag gabi. Tadtad sa samad dinunggaban ang biktima hinungdan sa kamatayon niini. Nawala sab ang motor sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ulahing nakita ang biktima nga namasahero kung asa kini nakaplagang patay. Nakakuha matod pa ang PNP og CCTV footage sa biktima samtang sakay sa iyang motor. Sa gihatag nga hulagway sa kokpo sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita ang biktima nga nagmaneho sa iyang motor ug adunay angkas nga duha ka lalaki. Wala na siya laing gamit nga nakita kundi katulang iyang posesyon nga pitaka nga anay duha ka driver's license expired og dili. Matod sa nahibiling banay sa biktima nga una pa man kini na masahero, mipauli pa kini sa El Salvador City aron manihapon. Itiging hilak ako mama kay wala daw mo palit na pan. Nabuntag na sa palitagpan. Iniya. Gidugang sa PNP nga duha ka anggulo ang ilang ginalantaw nga motibo sa krimen. Usa na niini ang posibleng pagpanulis sa duha ka mga ulahing pasahero sa biktima. Ingon man, posibleng adunay nakabangi ang biktima. Ipaabot sa atong banay sa biktima nga maghatag kita nga kanunay og suporta sa supply sa impormasyon kung ugaling anaaman sa atong mga investigating body sa atong pwerpo sa kapulisan tungod kay wala kini nihunong ang police station 2 nga police station 6 nga makuha gid ang suspetsado niini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Mga kapuso, dili maayong balita alang sa mga motorista kay sunod semana. Big time ang posibleng usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo nga moabot sa halos 3 pesos kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng musaka og 1 peso and 35 centavos to 1 peso and 60 centavos ang kada litro sa gasolina. 2 pesos and 30 centavos to 2 pesos and 60 centavos ang posibleng iusbaw sa presyo sa kada litro sa diesel. Og 2 pesos and 30 centavos to 2 pesos and 50 centavos per liter ang posibleng isaka sa kerosene. Sumala pa ang posibleng pagsaka sa presyo sa lana tungod sa pagpatuman sa Estados Unidos ug United Kingdom ug sanctions sa lana sa Russia nga moresulta sa pag-ubos sa exports niini. Tungod ini musaka ang presyo sa krudo tungod sa pag-ubos sa supply sa usa sa mga dagkong oil producers sa kalibutan. Driver sa usa ka truck ang bag-ong nadakpa na sabkaron sa mga personahe sa Cagayan de Oro Clenro
human nga illegal nga nagdala og basura ug gisulayan og labay sa usa ka barangay sa syudad. Ani ang report. Sa nagpadayong operasyon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kon CLENRO, batok sa mga individual o grupo nga nagapahigayon og illegal nga paglabay og basura sa syudad. Adlawng Biyernes, usa ka subdivision sa Barangay Gusa, naaktuhan sa mga personal sa CLENRO ang usa ka truck driver nga misulay og labay sa usa ka dakong sako sa basura sa lugar. Apan napakgang kini sa mga personal sa CLENRO. Nasayran nga ang maong truck og karga niining basura ang gikan pa sa Balingasag sa Misamis Oriental. Investigaron pa kay lagi kinahanglan og palahuman kay basing part na ni siya ning giingon nga tuyoon gyud pagpanglabay sa basura aron niya dunay dautan nga impresyon dayon sa tao nga ang Cagayan de Oro hugawan, no? Ang city government. Hinoon gibuhian usa sa CLENRO among driver o gikarga niini og balik ang mga basura. Apan adlawng Martes sunod semana mubalik kini sa syudad ug atubangon ang salaod nga isang at sa CLENRO. Ang OBR nga i-issue karon na dayong Martes. Nang karon ng Martes. Pero nana kompleto na ta na police blotter. Dayon nakuha na nato iyang driver's license. 5,000 pesos ang silot sa illegal nga paglabay og basura sa mga dili designated areas sa Cagayan de Oro City. Magpadayon sab kuno ang investigasyon nga ginahimo sa CLENRO sa kung sikinsa ba ang mga nagpaluyo sa illegal nga pagpanglabay og basura sa syudad. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Arestado ang tulo ka mga lalaki human matud pa illegal nga namaligya og pusil og eksplosibo atol sa bypass operation sa otoridad sa Alabel, Sarangani. Ani ang report ni Efren Mamak. Ikaw gidakop namo sa pagbibenta ng illegal na baril. Gilayong giaresto sa otoridad kining tulo ka mga sospek human matud pa illegal nga namaligya og pusil, lakip eksplosibo atol sa bypass operation sa CIDG 12 Sarangani Provincial Forensic Unit kauban ang Alabel Municipal Police Station sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani pasado alas 9 Martes sa gabi. Ang tulo ka mga sospek pulos residente sa maong barangay. Nakuha gikan kanila ang tulo ka illegal nga armas ug mga bala, lakip usa ka explosive rifle grenade. Nadakpan sila human makadawat og impormasyon ang operatiba kalabot sa maong pagpamaligya. Sumala sa CIDG, ang tulo ka sospek posibleng may kalambigitan sab sa grupo nga giingong nagpahigayon og summary execution sa duha ka mga lalaking nakalutan sa usa ka luna sa Barangay Baluntay niadtong December 25 sa milabayng tuig. Tuloy-tuloy po kasi yung operation natin doon regarding doon sa illegal activities ng anong grupo. Posibleng involved din doon sa nahukay natin dati na dalawang bangkay, skeletal remains. Dahil yung tinutumbok na grupo doon, involved talaga sa illegal na pagbebenta ng baril, gun for hire, land grabbing, saka sa illegal drugs. Balhog na sa Alabel Police Station ang tulo ka mga sospek kinsa mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 9516 kon Unlawful Possession of Explosive, lakip Omnibus Election Code. Wala pa kini miluwat og pahayag. Samtang mas pahugtan pa sa CIDG ang ilang kampanya batok sa pagpamaligya og pagpanag-iya og illegal nga armas karong election period. Nagpo-concentrate kami na operation sa paglalansag Omega, which is yung target namin, yung mga nagbebenta ng baril, yung mga may illegal na possession ng pagmamay-ari ng baril. Efren Mamak, 1 Mindanao. Kamatikdan ang pagsaka sa presyo sa mantika ngadto sa 10 kutob 30 pesos per kilo sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, mapalit na sa 130 pesos hangtod 150 pesos per kilo, gikan sa 120 pesos per kilo ang coconut oil, samtang mapalit sa 98 pesos per kilo ang palm oil. Sumala sa mga mamaligyaay nga ang pagmahal sa presyo sa mantika tungod sa pagmahal sa kopras ning kasamtangan. Samtang nagpabili ng presyo sa bugas sa mga merkado publiko gikan 40 hangtod 55 pesos per kilo sa mga local ug imported nga bugas. Wala say na matikdang paglihok sa presyo sa brown ug white sugar, lakip na sabang itlog nga nasa size hangtod 9 pesos matag buok, depende sa size.
Bisan sa init nga panahon sa buntag, doon naghihapoy tsansa sa mga pag-ulan sa hapon o gabi sa Mindanao, epekto sa easterlies. Wala may na-monitor nga bagyo o low pressure area ang Pag-asa apan ulanon gihapon ang daghang bahin sa nasod tungod sa amihan ug shear line sa Luzon ug easterly sa Visayas ug Mindanao. Tungod sa amihan natala ang 14.4 degrees Celsius nga temperatura sa Baguio City karong adlaw. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Caraga Region ug Northern Mindanao. Busa, mahimo gyapong alerto sa pagbaha o landslide. Ipatuman na karong tuiga ang Expanded Centenarians Act cash benefits. Din gilaubang makadawat na usab og cash grant ang mga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa National Commission of Senior Citizens, ilahom sa blaod mamahimong makadawat ang benepisyaryo og 10,000 pesos sa matag milestone age. Samtang pag-abot og 100 years old, mamahimo kini makadawat og 100,000 pesos nga regalo ilawom sa Centenarians Act. Alang sa mga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95, mamahimong mag-apply sa maong cash grant pinaagi sa form nga ma-download sa www.ncsc.gov.ph o di ba kaha makig-alayon sa mga Office of Senior Citizens Affairs sa inyong syudad o munisipyo. Kinahanglang dunay original o photocopy sa PSA-issued birth certificate o national ID card ug dunay colored full body picture nga nakaprinta sa A4 size bond paper ug 2x2 ID picture sa aplikante. Isumite ang application form ug ang ubang requirements sa Local Social Welfare and Development Office o sa OSCA alang sa verifikasyon ug endorsement. Painumdom sa NCSC, kinahanglang mag-apply ang mga benepisyaryo 4 hangtod 6 ka bulan una ang birthday aron masigurong maproseso ang aplikasyon. Usa ka motorela driver ang naaktuhan sa mga personay sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Conclenro samtang naglabay og basura sa usa ka bakanteng luna sa uptown area sa syudad. Clenro nagpasidaan sanglit moabot sa 5,000 pesos ang multa sa mga malapason. Ani report. Martes sa gabi, nakurat ang usa ka motorela driver human gidakop sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Environment and Natural Resources Office Conclenro human siya maaktuhang illegal nga naglabay og basura. Dakpan sa akto ang driver nga nagdamok og basura sa bakanteng luna sa SM Bypass Road nga sakop sa Barangay Carmen ning syudad. Gilayong giisyuhan og ordinance violation receipt among driver tungod sa kalapasan niini sa Proper Waste Management Ordinance sa syudad. Ingon na siya nga, abi ko nun niyag pwede ra. Nganong wala man mo nagilabay dito sa imong balay nga na imong basurahan. Nganong diha man ka sa open space. 5,000 pesos ang multa alang sa first offense sa illegal nga paglabay og basura sa dili designated areas. Adlaw Miyerkules atol sa People's Day sa City Hall, miduaw ang maong driver og mihangyo sa iyang violation. Apan wala kini tuguti sa Clenro aron maghatod og mensahe sa katawhan. Kami napulan na tungod kay bisang asa sa atong lugar na daghan nga pang labay silang basura bisang asa. Kini nga lugar mga kapuso usa ka pribadong luna. Apan karon makita nato nahimo ng labayanan og basura. Butang nga gikasuko gayod sa Clenro. Busa matod sa ahensya magpadayon ang ilang mga operasyon nga pagahimuon aron pagadakpon gayod ang mga individual o grupo nga naga-illegal nga galabay og basura dinhing dapita. Nanawagan ang Clenro sa mga Cagayanon ugaling adunay mamatikdan nga individual o grupo nga gahimo sa illegal nga pagdamok og basura, gilayong isumbong sa ilang buhatan aron maaksyonan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duha ka mga estudyante nga mitabok sa pedestrian lane sa Iligan City ang nabanggaan sa usa ka motorsiklo. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang duha ka mga estudyante samtang gina-rescue sa National Highway sa Barangay Hinaplanon sa Iligan City pasado alas 6 adlaw Martes.
Ang maong mga estudyante nabanggaan sa usa ka motorsiklo nga ginamaneho nining usa ka lalaki. Sa investigasyon sa PNP, paingon unta sa Cagayan de Oro City ang motor dihang nahitabo ang insidente. Wala kuno makita sa rider ang duha ka mga estudyante, hinungdan nga iya kining nabanggaan. Daling gidala sa ospital ang mga estudyante diin nakaangkon og lain-laing samad sa lawas ang mga biktima. Sa karon ginahawlat na lang ang mga kabanay sa mga biktima alang sa posibleng amicable settlement sa insidente. Lalaking giingong gidagit sa Cotabato City, nakaplagan nga patay na sa usa ka suba sa syudad. Nakaplagan kini nga nagpalutaw-lutaw sa Tarbing River Esteros, Barangay Rosary Heights 9 sa Cotabato City adlaw Miyerkules. Sumala sa kapulisan na ilan kini nga usa ka 31 anyos nga payong-payong driver nga residente sa Barangay Bagua 2 sa Cotabato City. January 10 pa matud pa ulahing nakita ang lalaki human gidagit sa tulo ka lalaki sa Cotabato City. Giatiman na sa pamilya ang patayng lawas, samtang padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente. Halos 10 milyon pesos nga kantidad sa gingong smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad sa Sirawan Checkpoint sa Davao City. Naharang sa otoridad ang usa ka closed van nga miagi sa Sirawan Checkpoint sa Turil, Davao City Biyernes sa buntag. Walay mapakita nga dokumento ang 37 anyos nga lalaking driver sa karga niini, lakip mga dokumento nga nagpamatuod nga kabahin kini sa courier company nga mo'y nakapangalan sa closed van. Sa pagpanubay sa otoridad, gilimod sa manager sa courier company nga kaila nila ang driver ug dili sab ilaha ang maong closed van. Didto na miangkon ang driver nga smuggled nga sigarilyo ang iyang dala. Sa pag-inspeksyon sa otoridad, anaa sa 251 ka karton o 12,550 rims sa sigarilyo nga nagkantidad og kapin 9.8 milyon pesos ang dala niini. Nakatagdang pasakahan og kaso paglapas sa RA 10863 o Customs and Tariff Administration Modernization Act ang driver nga wala na mihatag og dugang pahayag. Samtang nakakusdiya na sa Bureau of Customs ang nasakmit nga mga smuggled nga sigarilyo. Nakatakdang magpahigayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 11 ug public hearing sunod bulan alang sa pag-usab sa minimum nga sweldo sa mga mamumuo sa riyon. Sa anunsyo sa RTWP B11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, ipahigayon ang pagdungog karong Pebrero 4 aron masayran ang saktong suhulan sa mga nagtrabaho sa pribadong sektor ug alang sa mga kasambahay o domestic workers. Alang sa mga buot mosalmot sa pagdungog, mamahimong makig-alayon sa buhatan ug magsumite sa ilang position paper una ang Enero 30. Sa karon, 481 pesos ang minimum nga suhulan sa Davao Region alang sa non-agricultural sector ug 476 pesos agriculture sector. Alang sa mga kasambahay, 6,000 pesos ang minimum nga binulang sweldo sa mga anaa sa chartered cities ug first-class municipalities, samtang 5,000 pesos sa uban pang mga lungsod sa riyon. Kapin 600,000 pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasakmit gikan sa tulo ka mga sospek nga gikonsiderang high-valued target sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Gidakop kining tulo ka mga sospek ato sa bypass operation sa PDEA Region 12, lakip kapulisan sa kadalanan sa Barangay Poblasyon, Tacurong City, Sultan Kudarat, pasado alas 12 sa kadlawon adlaw Miyerkules. Ang mga sospek, 24 anyos nga babae nga usa ka ALS Junior High School student, 34 anyos nga lalaki nga usa ka driver ug 31 anyos nga lalaki nga usa ka mag-uuma kinsa ilado matud pa nga tig-supply og illegal nga droga sa mga lungsod sa Esperanza, Isulan, President Quirino ug Tacurong City sa Sultan Kudarat. Ana sa 100 grams sa gituang shabu nga mo kantidad sa 680,000 pesos ang nakumpiska gikan sa mga sospek nga wala nay pahayag. Mao kato mo ling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.